sad talaga to na bumaligtad yung apat. It is not surprising, to be honest. I think they cannot take the heat anymore. And patunay ito kung gaano katangkado yung gobyerno natin ngayon. Correct. Ayun. Kasi ikaw naman, all of the agencies possible na pwede nilang gamitin to go after these supposed whistleblowers, ginagamit talaga for them, correct? Totoo. Oo. So, Kasi feeling nila mag-isa silang lumalaban. Exactly. Oo, Exactly. Merong balita naman na iglesia naman yata ang bubuwagin ng BBM administration. Well, I-try ito nila. nga. Ito nga. Kasi kumbaga parang, di ba, supposedly may event yung iglesia eh. Oo. Nung kanilang anniversary. kaya to. Pero hindi natuloy. I do not know, no? I do not know for sure. Pero natatakot ako na parang, ano kaya to? Kinaya rin kaya ng BBM administration pati Iglesia ni Cristo? Kasi if that is the situation, talagang we are, under tyranny already. Oo. Ganun. Undeclared tyranny. Oo. But they are utilizing all of the government agencies All to go government after resources. anyone who will go against the bangag. Imagine niyo, even yung mga bata nagsabi lang ng kanilang honest take about yawa si bangag, na bangag si bangag. Alam mo yun? Pinapa-sorry pa. I feel very Kailangan bad pang about mag-sorry that. ng DepEd, di ba? For it. Why would you do that? Para bang you should, parang sinabi doon no, na you should have had a better 1 to 4 preparation na hindi makapag ganun ang mga bata, mag-take ang video para babuyin na ganito ganyan. Eh ano nafe-feel ng mga bata? Pagka yung mga bata nandun sa Ateneo, sa Lasal at sinasabi nila na Inday Sara mamamatay tao, Duterte Okay lang. mamamatay tao, okay lang. Oo. Pero pagka mga bata sa Davao, sasabihin Marcos magnanakaw, yawak ka Marcos, Oo. hindi pwede. Correct. Ano yun? Yan yung punto. Double standard yun ah. E paano pala? Kung sabihin talaga nila na bangag, bawal ba yun? Ang freedom of speech man yun? Oo. Paano pala kung yawa-yawa nila si Marcos? Kasi yawa naman talaga, kinuha mo. Oo. Pinakidnap mo yung ang mayor nila. Oo, correct. Dapat yawa ka talaga. Sa totoo lang. Kulang pa nga yung pangbumura doon eh. Totoo. Ano ka ba? Holy ka? Santo ka? Eh, hindi mo nga ma-straighten up yung jaw mo? Ayaw mo nga magpa-hair follicle test? Tapos gusto mo magsanto-santusan ka? Uy, day, pag sure ha. Correct. Hindi yan totoo. Ako, natatakot ako na parang, ano kaya to? Kinakaya na kaya ni BBM ang INC? Hindi Sana siguro. hindi. Hindi siguro. I would like to believe that INC will be independent as they always were. Correct. And they will have their voice na parang they will have the preservation of their voice na once they say something, meron impact. Yun dapat. Oo. INC is INC for not for nothing. You know what I mean? Ang take ko doon sa apat na Marines na nag-recant, I think they're doing that to save themselves and their families, yung mga ganyang bagay. Kasi they feel na hindi yan pwede na kami lang magipaglaban na mamatay na lang kami in the process. Kasi sinabi naman din yan ni VP before na if she's going to run for president, if we want change for our country, she cannot do it alone. It needs to be a collective effort with her sa laban to change a better Philippines. That is in effect what's happening to the Marines, to the very very bold and very brave Marines natin, yung mga nagsabi talaga about those informations, correct? Correct. So, yun. Sana naman ba Oo. na mabigyan natin yan ng pansin. Yung sabi ni Julian's World, yung tungkol sa ESI naman, masyado nang delay ang decision nila, di pa was to ang decision. Kasi sa Supreme Court decision naman, there was a petition filed by Attorney Torion declaring and other double lawyers urging the Supreme Court to declare the impeachment trial against VP Sara unconstitutional because the process that they undertook, that the complainants and the Committee on Justice undertook in deciding, in evaluating the impeachment complaint, in form and in substance, ganyan-ganyan. Kasi may hagdan-hagdan yan eh, di ba? Pag nag-file ka ng complaint, si Committee on Justice has to declare that the complaint is complete in substance and in form. Ngayon, dineclare siya ng Supreme Court na moot and academic. Ako, frustrated talaga ako. Kasi, unang-una, klarong-klaro yung mga unconstitutionality doon sa pag-handle ng impeachment complaint ni Inday Sara. Paano tatanggapin? Ano yun? Ang tawag dito, wala kayong mga ebidensyang hawak. Pagkatapos gagamitin ninyo yung powers ng House of Representatives to gather evidence. Anong klaseng kapukihan yan? Yes. Diba? Hindi talaga, mali talaga. As in, maling-mali talaga. And then the Supreme Court conveniently, sinabi nila, ay, hindi na kami magde-decide kasi nag-trial na eh. So, ganyan-ganyan. No, but the process is incorrect. The process is incorrect. So parang for me, hindi dapat nagdesisyon ng moot and academic na, hindi, moot na yan, kasi nagtatrial naman na ngayon. Because they are going to weaponize the process
moving forward, wala naman palang mali doon sa ginawa ni kay Inday. Yes. So moving forward, kapag kunwari merong i-impeach, ganito yung nangyari, may mga violation sa pagdetermine ng form and substance ng impeachment complaint, hindi sumunod sa proseso, ganyan-ganyan, hindi in accordance with our constitution, basta pala nakarating sa Senate, go na. Daw. Hindi nila tiningnan yung underlying transcendental issue despite the fact na naghihiring na. So parang, alam mo yun, yung hindi kasi nandyan na hindi na namin mapigil yan, kahit moot ang academic na gano'n. Kasi, let us just go back to the concept of mootness. Ang isang bagay kasi na dinala sa Supreme Court, kapag wala ng purpose yung desisyon, kapag kunwari parang advisory opinion na lang yung mangyayari, ganyan. Yes. Kapag kunwari parang wala, tapos na yung issue, Yes. kasi nangyari na. And there is really no point for the court to Render a decision. render a decision. Ganito yan, ano? For example, may pinag-aawayan tayo, itong Comb na yan. itong brush na ito. Sabi ni Alvin, kanya daw, sabi ko akin. Hindi, akin to. Talaga ba? Sige, maglabas ka ng ebidensya muna sa'yo yan. Maglalabas ako ng ebidensya ko na akin yan. Ganyan, okay. So sige, punta tayo sa korte. Mag-away tayo sa korte. Pumunta kami sa Court of Patrick. Okay? Pagdating namin doon sa Court of Patrick, sabi ni Judge Patrick, okay, show me the best evidence, Alvin, that you own this brush. Joey, show your best evidence that you own that brush. Okay. Oh, this is my evidence, keneso. And then Alvin also presents his evidence na siya yung may-ari nitong comb. So mag-iisip ngayon si Court of Patrick kung sino ang mas may karapatan sa comb na ito. Ay kaso dumating si Registry of Deeds, Paulo. Sabi ni Paulo, Court of Patrick, I have here in the records of the secretary that the title of the comb that I was able to dig in the records of the registry, that the title belongs to Joey. Tapos unboxing. Wala nang pagdidesisyonan kasi ayan na eh. Diba? As di-dismiss ko na to, ang issue becomes moot. Hindi na ako magde-decide kung sino ang may best evidence sa inyo between Joey and Alvin kasi dumating na si Pau. Meron siyang hawak na papel. Yung papel na yun ang basihan talaga ng lahat. May title. Diba? So ibig sabihin, there's no point na mag-present pa ng evidence si Alvin, there's no point na mag-present pa ako ng evidence kasi title pa lang tapos na unboxing. So ang issue, whether or not mas matibay yung ebidensya ko or mas matibay yung ebidensya ni Alvin becomes moot. It becomes moot. Pero ako naman, Joey, I just hope that the Supreme Court actually anchored their decision doon sa decision nila na render the year before that kung na-follow ba ang due process clause na kanilang gi-promulgate. Yun sana dapat ang ginano nila, hindi dapat gimut na kasi nagsimula ng trial. Kahit nagsimula pa yung trial, you could have issued a TRO while you're going to render a decision about this. Hey, teka lang, hindi pala ito talaga finalo, nag-implement, nag-promulgate na kami ng dapat i-follow, hindi yung finalo. So dapat, nag-decide sila about that, di ba? Oo. Pero hindi eh. Parang sinabi nila, everything was in order pala. Okay na, sige, mukot na to eh. Kasi natuon na pala yan, ganito, ganyan. Correct. Actually, maganda yung comment dito ng isa kong commenter, si Indiana. Sabi niya, Joey, moot na din po pala ang na-file ni Cayetano sa pagtanggal kay Win as Senate President po. Kasi moot na din kasi ang result ng impeachment case ni VP. Well, that is the trend that we can expect sa totoo lang. Kasi kung ganyan pala ang kung ganyan pala, nangyari na eh, ganyan. Yes. Kahit may mga legitimate na inquiry, baka ganun yung piliin ng Supreme Court na route. Okay, ngayon, dito sa situation ni VP, bakit hindi siya moot? Naintindihan nyo na yung reason kung bakit moot ang isang bagay di ba? There is no sense for the court to spend its time na kung sino yung kung na i-weigh yung ebidensya ni Alvin, i-weigh yung ebidensya ko kasi may title na. Yes. So the question, who has the best evidence between me and Alvin is going to be a waste of time sa court. Yun yung moot. Etong issue kay Inday, moot ba to? Yung issue ba kay Alan Peter Cayetano tungkol sa Senate presidency, moot ba yan? I would say no, it's not moot. Okay. Bakit siya hindi moot? Okay, bakit hindi siya moot? Because there is a danger that it might happen again. Correct. There is a transcendental issue, transcendental question that might happen again. There is a threat na marirepeat uli itong pangyayaring ito. 'Di ba? At gusto mo pag nangyari ito, dapat may guidance. Yes. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan natin si Inday. Yes. Pero in the future, pag mali-mali na naman yung complaint, mali-mali naman yung paghawak ng Committee on Justice ng impeachment, what's gonna happen? Correct. May paglalaroan na naman silang mga government official in the future. And also, Joey, bakit sila naka-decide agad ng mootness ng motions, consolidated petitions pala,
ng mga magkaibang kampo when up until now, for fact's sake, hindi pa din makadecide about doon sa habeas corpus petition pending before the court. Why? Bakit wala pa rin decision about the petition pending before the Supreme Court about a certain petitioners asking the President na dapat magpa-hair follicle test siya? Bakit? Why is it na basta-basta mo na lang nag-decide ng mootness yung mga petitions about kay VP Inday? Oo, correct. Yan yung bakit yan? Why was it even... Yun nga eh. Kaya nga, ang tawag dito, ito yung mga reason, for me, ito yung mga reason why the court should have not decided that it is moot, okay? Number one, there is a threat of repetition. There is a threat of weaponizing government institution. Yes. Diba? Like the Committee on Justice. I-weaponize na nga. Ay, putang ina, wala palang, walang ebidensya tong complaint na to. Pagkatapos Committee on Justice through its subpoena power, sila maghahanap ng ebidensya para sa complaint? And mind you, they did not characterize that as a fishing expedition, ha? Correct. Hindi pa yan Oo. fishing expedition. What more? Doon masama ang loob ko. Nagbulag-bulagan ng Supreme Court sa fishing expedition na nangyari. Correct. Exactly. Diba? Parang, ano ba to? Ba't ganun? Ang pagdating sa impeachment court, exactly the same thing ginawa nila. Oo. Using the impeachment court and their power to subpoena documents dito sa mga agencies na gusto nila magpasubpoena ng mga documents to support the very allegation that they don't have any documents to parang prove that. Oo. Ginamit lang nila ang impeachment court. Nagpagamit din ang impeachment court. Ayun. Ano yan? So ngayon, ang tawag dito, that's number one. Number two, it is an opportunity to correct the very political use of the impeachment process. Yes. The Supreme Court should have balanced the political utilization of impeachment process. Kasi hindi mo naman na talaga ma-deny na political ang nature ng impeachment process eh. Correct. And because it is highly political, it should have been an opportunity for the Supreme Court to strictly lay down the rules. Correct. That if you're going to do this for political agenda, it must follow a very strict rule of impeaching that person. So that kung ang intention nyo political, hindi nyo magagawa yan unless meron talaga kayong mabigat na Correct. ebidensya. Kasi right now, Para i-impeach yan or i-ano yung tao Correct. na yan. Sabi ni that's Diba? why, Sorry, sabi ni Doc, well, SC is just doing a fair job, I think. There's what we call prioritization and sense petitions. We cannot argue with the SC, sabi ni Doc. Of course, we know. can argue with the SC. I mean, we can opine whether we think it is proper or not. Parang to say na, SC is just doing its job, keneso. Ngayon, pagka kunwari nangyari to in the future, this is an opportunity to decide on it eh. Pagkatas they did not decide. They just said it is smooth. What if there's going to be another impeachment complaint without evidence and they're going to use the subpoena power of the Committee on Justice in order to bolster an impeachment complaint? You think that is right? The SC has the opportunity, the very opportunity to tell us, hindi po pwede yung ganyang proseso kasi fishing expedition yan. Correct. They did not even decide on the fishing expedition of the Committee on Justice. But I think they're going to file an MR, no? Tapos sabi niya, Joey, SC is a different branch and take note, the impeachable officer is not the president. So, So what? What's your point? are you saying that there's a different What's your standard kung point? ang impeach ang vice president and then Oh. another standard kung president? Correct. Dapat the All same lang impeachable yun. officers are following, more or less same standard except for the president. The presiding officer is the Supreme Court Actually, what Justice. you're saying right now, kung Actually, president, wala kang point. Sino ba nagsasalita na yan? Walang point. Hindi. What you are saying right now is that you're afraid of the president. What you're saying Oo. directly. BBM. Bakit kayo ang kapangyarihan man nasa tao, ginuo ko man bakit kayo takot kayo sa taong yan? Hindi nga makasalita ng straight. Dumidap-dap na nga pati, tapos matakot pa kayo. Ano bang silbi ng freedom of expression at yung freedom? Actually, the Supreme Court encourages Supreme Court while they are the last bastion of protection ng batas natin and everything like that. The Supreme Court is not unfallible. So many times the Supreme Court itself changed its decision. Flip-flop several times on their decision. So parang you cannot argue with the Supreme Court kineso. Of course we can. We can opine, we can agree and disagree with the decision of the Supreme Court. Ang mali, hindi yung parang pangungunahan mo yung Supreme Court na Correct. bago pa lang sila mag-decide or whatever, ganyan-ganyan, and you're going to say na parang, hindi, ganito, yung ano-ano ka rin, questionin mo na yung dinadala mo sila sa Court of Public Opinion so that they are going to decide a certain way. Yes. Yun yung mali. Okay? But when the Supreme Court already rendered a decision, that decision is open for scrutiny. Correct. Okay? And it is part of the freedom of expression of every Filipino to opine, to react, to scrutinize even the decision of the Supreme Court. It's not Bible. Diba? Pwede ka mag-agree, pwede ka mag-disagree dyan. Why? Because the Supreme Court itself can correct themselves. Yes.
they can correct themselves. Nangyari na yan several times. Sabi niya, point taken, but SE now has been leaning to technicalities, not inclusive. Exactly, and that's what we're criticizing. Because they're leaning towards technicalities. They fail to cover the bases on the threat of this issue becoming repetitive. Kasi ito na yung opportunity para mag-decide kay. The Supreme Court did not take it. Okay? Pangalawa, impeachment trial is highly political. This is the very, very moment when the judiciary, as a balancing act, trabaho yan ng ang executive, ang judiciary at ang legislative, they have to balance their powers, right? Yeah, so what now? Are we going to challenge them? Listen to me first, okay? So ngayon, ang tawag dito, the Supreme Court has the opportunity. They know impeachment is a highly political process. If it is a highly political process, kasi gagamit-gamitin naman talaga yan, hindi lang naman ngayon maging political yan eh. Hindi lang yan magiging political kay Inday, magiging political din yan sa mga iba pang mga impeachable officers na i-impeach in the future. And it is a high time to settle once and for all na if you are going to impeach someone, you have to strictly follow constitutional safeguards under our constitution. That if you're going to impeach someone, because it's always going to be politically motivated, we have to ensure that the rights of the person who's going to be impeached is not going to be infringed. O kaso nagbuti na kayo. Correct, exactly. Dapat nga, it should have been an opportunity for the court to render a decision which will pay away for understanding ng mga tao na, uy, hindi talaga na-influensyahan ang Supreme Court. Deciding this way, parang, why would you do that? You yourself already imposed and promulgated the due process decision in as far as the impeachment attempt kay VP in the year before. Bakit ngayon, parang hinahayaan nyo na lang without any discussing furthermore? So, kalmati Vote na kami lang. mo lang kausap mo. Ha, no? Passionate. Without anything, without any further discussion Sabi about niya, it. so what now? Are we going to challenge their decision? Yes! We should. Oh, question the decision. Oh, correct. Oh, ngayon ikaw tinanggap mo na. Ayaw mong pumutak, okay lang sa'yo. Because for me, the first job as a Filipino, as a SC Justice, as a president, as a legislator, as whoever you are, is to strengthen our institution. You think what the Supreme Court did strengthen our institution? Do you think it strengthened the impeachment process that we have right now? No. Na-strengthen ba ng Supreme Court yung ating impeachment process? Rule of law, of course. Oh, and the technicality reasonable. And it's not always the case that you have to rely on technicalities. Ayun nga sinasabi namin, yung technicality ay hindi dapat it's a convenient way for not working. Exactly. Correct. Gusto ko naman. Also, parang Eh, tinatamad technicalities, kineso, Oo. ganyan. Actually, if you've read enough jurisprudence, it also says in our jurisprudence that in situation wherein mga technicalities na hindi nasunod, if it's not going to carry out justice, it should not be followed. If the technicality will impinge justice, you consider the greater justice that is needed to be served. Di mas importante yun kaysa sa technicalities, no? Yeah, and also, one thing na tinan mo, dahil sa decision niya ng Supreme Court na parang okay, buta na academic, and then of course the prosecution will feel bolstered, no? Yung parang nafe-feel niya, okay, tama pa yung ginawa natin. Look what they did. They presented, they wanted, or they asked the high impeachment court to use an affidavit, not even Bakit sign. high impeachment court na tawag mo sa impeachment court? Yun kasi talaga dapat. Impeachment court. Impeachment court lang, be. Oh, impeachment court, okay? They allowed, the presiding officer, Chase Escudero, allowed to enter into the record the utilization of an affidavit of somebody with questionable integrity to use that to the extent, not really to the truthfulness or the whatever, the falsity of the document, pero hindi kasi siya, anong tawag dyan, Yan na nga yung ano eh. Yun na nga yung pinapoint ko eh. ito na yung result niya kasi you allowed it ba? You allowed na, okay, based on the technicalities, ito yung produkto doon. Nagsimula siya sa hindi follow ng due process, hinahayaan mo na lang, okay fine. Ito nga kasi yung nakakabisit doon. Okay, si Cheese Escudero sa totoo lang, sa akin, nababalance ni Cheese kahit papano yung Ibang-iba naman yung topic mo, iba yung campaign signature, iba din yung pag actually Oo. airing out your position. Sabi niya, actually not ayaw pumatak naman, but what do we have? Ano ang aces natin? Campaign SIG? Kung ayaw mong makisali sa discussion, fine, okay. Oo, hindi ko Fine lang. kasi Wag mo ikaw nga, kami- dat lang yung pangalan mo eh. Diba, nakikisali ka. Kaya tinuldukan mo na Oo, agad lahat. tuldok lang naman ang pangalan mo eh. Tapos pumuputak-putak ka lang dyan. Oo, hayaan mo Oo, na. hindi, Do not, hindi ka do na, not huwag ka na persuade to think like you. The person who believed that. Oo. Not believe that.
Okay. Tapos Joey, sige, patayon ka. Ayun, so sabi ni Meloni, judicial power includes determining whether there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of a branch of instrumentality of the government. Correct, and this is something that yung audience ni Pao doesn't understand. Yun yung problema kasi pag hindi nyo naiintindihan, tanggap lang, kain lang kayo ng kain ng tae. Tinechnical kayo ng Supreme Court, ay Supreme Court yan eh. Kasi hindi mo naman naiintindihan pagka pinaglalaban mo, kain tae ka lang. Exactly. Diba? If you do not want to question a process or a decision, that's on you. But allow us to express our point of view to the point na perhaps other people might share the same point of view. Hindi naman ito sinasabi na dapat the same thinking ka din sa amin. Hindi, iba-iba. Kaya nga tayo, di ba, may freedom, demokrasya tayo, di ba? Kung gusto mo pangalan mo sa'yo na lang yan. Huwag mo kami isali. Okay, so, ano lang dapat ba? Yung parang mas maganda ano gagawin discussion natin? Sabi ko, ano gagawin natin? O kami may ginagawa kami. Nagre-react kami. Kinikriticize namin din namin gusto. Ikaw, ang problema mo kasi, wala, tanggapin na lang natin yung desisyon. Ikaw dapat walang gawin. Huwag ka mag-isaw-saw dito. Kasi, di ba, parang wala, okay lang naman na sa'yo eh. Tinechnical ka ng Supreme Court. Okay masaya lang. ka. Correct, exactly. Kami, hindi kami masaya. Tinechnical kami ng Supreme Court. Hayaan mo lang masaya. kami. Di hayaan mo lang kami.